Ang impact ng digmaan sa buhay ng mga civilian ay nag-i-extend pa far beyond the battlefield. Ang emotion, economic, at social landscapes ay naapektuhan. Ang pagkawala ng tahanan ng mga pamilya at pagkasira ng kanilang kabuhayan ay malinaw na ethical implications nito. Ang pag-unawa sa multifaceted effects nito ay crucial. Dahil madalas na ang karanasan ng mga sibilyan ang nagtatakda ng pangmatagalang kahihinatnan ng armadong labanan sa lipunan. Mula sa psychological trauma hanggang sa economic instability, ang repercussions ng digmaan ay merong malalim na tatak sa komunidad na sumusubok sa ating pag-unawa sa mga panahon ng krisis. Ang digmaan ay sumasaklao sa isang complex interplay of military engagement, political objectives, at socio-economic implication. Ito ay maaring magmanifest sa ilang various forms, tulad ng armed conflict sa pagitan ng mga nations, civil wars, at mga pag-aalsa. Bawat uri ng labanan ay may kani-kanyang epekto sa buhay ng sibilyan na humuhubog sa kanilang karanasan sa malalim na paraan. Madalas na dinadala ng mga sibilyan ang mabigat na pasanin ng mga military strategies na meron lamang kakaunting pakialam sa kanilang kaligtasan. Ang pag-unawa kung paano ang mga conflicts unfold ay nagbibigay daan sa mas malalim na comprehensive examination sa kasunod nitong humanitarian crisis. Si Mahmoud Mustafa Busaif al-Warfali ay pinanganak noong 1978 sa Warfala tribe area na located sa western part ng bansang Libya. Siya ay kabilang sa Al-Sahibani family ng Warfala tribe. Ang Warfala ay isang tribal confederation of Arab. Ang origin nito ay sa Tripolitania na nasa western Libya. Sila rin ay nanirahan sa bounded area ng Bani Walid at Sirte, gayon din ang Sabha. Sinasabi ang Warfala tribe, kasama ang Kadhadfa at Magarha, ay ang backbone ng Muammar Gaddafi's regime. Sila rin ay kino-considered na alyansa ng 52 subtribes na binubuo ng iba't ibang angkan. Ito rin ay sinasabing powerful at pinakamalaking tribe sa bansang Libya na binubuo ng approximately 1 million members. Ang kanyang mga magulang ay sina Busaif al-Warfali and Naimah Ibrahim Mahmoud. Sila ay naninirahan sa Square 8, number 40 Kondulah Road sa Buhadimah area ng Benghazi. Ito ay ang pangalawang most populous city sa Libya at largest city sa Cyrenaica region na nasa eastern part ng bansa. Si al-Warfali ay nakapagtapos sa military college. Siya ay kabilang sa Jamahiriya's 41st graduation class noong September 1, year 2000. Nagsimula ang karera ni al-Warfali bilang militar nang naging member ito ng Al-Saika unit ng Libyan Army sa kaparehas na taon. Ito ay merong military service number 33568.1. Noong February 2011, sumabog ang violence sa Libya laban sa rehimen ni Muammar Abu Minyar Gaddafi. Siya ay isang Libyan military officer, revolutionary, politician, at political theorist na namuno sa bansang Libya sa loob ng 42 years simula noong 1969. Ang kaguluhan ay mas lumala noong March 2011 sa pagitan ng government forces at mga rebelde. Ang mga labanan ay kinabibilangan ng palitan ng mabigat na artilerya at pagpapasabog ng mga rockets, kasama ang pagbobomba sa mga mataong lugar, ganon din sa residential area sa Tripoli. Sa utos na rin ni Commander of the Special Forces Wanis Bukmada, ang Al-Saika unit ay sumali na rin sa mga rebelde. Sa Benghazi, isang koalisyon ng mga army units, ex-revolutionary groups, at mga tribal militia ang nabuo. Tinawag nila ang kanilang mga sarili bilang Libyan National Army. Ang grupo ay kumikilos sa ilalim ng utos ni General Khalifa Haftar. Sila ay naglunsad ng Operation Dignity noong May 16, 2014. Ang hangarin ng naturang grupo ay sinasabing para puksain ang mga terrorist groups sa Benghazi, kasama ang Ansar al-Sharia, the February 17 Revolutionary Martyrs Brigade, the Rafala al-Sahati Militia, at ang Eastern Libya Shield Brigade. Sila ang bumubuo sa Benghazi Revolutionaries Shura Council. Mas tumindi rin ang tensyon sa lungsod, kasunod ng ilang aerial bombings, at madalas na pagsasagawa ng missile at mortar attacks. Noong kalagitnaan ng October 2014 hanggang February 20, 2016, si General Haftar ay nag-launch ng renewed military operations para mabuwag ang Benghazi Revolutionaries Shura Council sa lungsod. Ang labanan sa pagitan ng Libyan National Army at Benghazi Revolutionaries Shura Council ay nagtagal hanggang March 18, 2017. Ayon sa pinaglalaban ng The Libyan National Army, sila di umano ang dapat mamuno dahil sila ay nag-e-exist na simula pa ng Gaddafi regime. Isa sa mga forces na nakibahagi sa Operation Dignity ay ang grupo ng Al-Saika Brigade,
ang naturang unit ay sinasabing parte ng Libyan National Army. Meron din ibang kilalang opisyal na kabilang sa kanila tulad ni Field Commander Major Muhammad Al-Ghazali, Advances Coordinator Captain Anas Al-Zuway, Inquiries Commander Sergeant Fadl Al-Hasi, at Mahmoud Al-Warfali bilang Access Commander. Ang grupo din ay nai-report na merong 5,000 soldiers, 25 organized divisions, at 26 battalions. Ang Al-Saika Brigade ay sumali sa Operation Dignity noong May 2014. Noong August 26, napag-usapan ng mga pinuno ng naturang grupo ang pag-i-expand ng kanilang combat area para mas makapag-provide ng logistic at moral support sa kanilang mga kaalyado. Noong August 17, 2016, nagsimula ang kanilang military operation sa west ng Benghazi. Sumali si Al-Warfali sa Al-Saika Brigade matapos bumagsak ang pamumuno ni Gaddafi. Ito ay naging commanding officer noong December 2015. Sila ay nakipaglaban sa Shura Council ng Benghazi Revolutionaries noong 2014 hanggang 2017 para makuha ang kontrol sa loob at labas ng city ng Benghazi. Si Al-Warfali ay naging regional commander ng Al-Saika. Pinamumunuan din niya ang at least isang detention center na hawak ng grupo. Noong 2017, ang pangalang Mahmoud Al-Warfali ay nakakuha ng international notoriety dahil sa pag-appear nito sa ilang videos na ipinost sa Al-Saika social media accounts. Dito umano makikita ang lalaki na nag-uutos na mag-execute ng ilang prisoners. Ito ay lumabas sa 7 published videos. Sa unang video si Al-Warfali ay nakita na merong hawak na armas habang palakad-lakad malapit sa isang hooded na lalaki. Narinig ding sumigaw ang lalaki na nagsasabing, "Put your hands up" ng ilang beses bago ito barilin. Muli niya itong binaril ng ilang beses, kahit na nakahandusay na sa lupa ang biktima. Sinabi rin nito ang lalaki di umano ay na-mislead ng demonyo para manakit ng mga tao. Ang naturang video ay naipost sa kanilang Facebook account noong June 3, 2016. Sa pangalawang video si Al-Warfali naman ay nakasuot ng military trousers at black t-shirt na merong logo ng Al-Saika Brigade. Meron din itong hawak na armas. Makikita rin sa video ang 3 taong nakaluhod sa harapan ng pader, habang ang kanilang mga kamay ay nakagapos sa kanilang likuran. 2 sa mga binaril ay sinasabing revolutionary sa Benghazi. Ang video ay naipost sa kanilang social media noong March 20, 2017. Makikita naman sa loob ng isang silid si Al-Warfali sa pangatlong videong na-i-upload. Ito ay nakatayo sa isang hindi kilalang lalaki na nakasuot ng puting t-shirt. Ang lalaki ay nakaluhod habang nakapaa, ang mga kamay din nito ay nasa likuran ng kanyang ulo. Matapos mabaril ang biktima, makikita rin na masayang nagsisigawan ang mga kasamahan ni Al-Warfali. Ang video ay inipost sa kanilang iba't ibang social media account noong May 7 at 8, 2017. Meron naman kasamang mga lalaki na may hawak ding mga armas si Al-Warfali sa pang-4 nitong video. Pinakita din sa video ang 2 lalaki na nakaluhod sa lupa at mga nakapaa lamang. Sinasabing isa sa mga ito ay miyembro ng Benghazi Revolutionaries Shura Council at ang pangalawa ay miyembro naman ng Ansar al-Sharia. Nakita din sa simula ng video na ang 2 lalaki ay mga nakakulong. Nang makalayo sa mga nakaluhod, siya namang paglapit ng 2 armadong lalaki sa mga ito. Nang ikinumpas ni Al-Warfali ang kamay, sinimulang paulanan ng bala ng kanyang mga kasama ang 2 biktima. Ito ay ini-upload sa kanilang social media noong May 22, 2017. Naka-military uniform naman si Al-Warfali, habang kasama ang 5 armadong kalalakihan na nakasuot ng hoods at military trousers. Ang 5 ay nakatayo sa likod ng 4 na lalaking mga nakataklob ang ulo at nakaluhod sa lupa na walang mga sapin ang mga paa. Ang kanilang mga kamay din ay nakatali sa kanilang likuran. Nakatutok sa ulo ng mga ito ang armas ng 4 na lalaki. Sabay-sabay na nagpaputok ang mga armadong lalaki sa hudyat ng kanilang commander. Ang pang-5 video ay kumalat sa social media noong June 9, 2017. Isang video naman sa disyerto ang na-upload sa social media noong June 19, 2017. Makikita dito si Al-Warfali na merong kasamang 2 armadong lalaki. Nakatayo sila sa likod ng isang lalaki na nakaluhod at nakatali ang mga kamay sa likod. Animoy kinakausap pa ng commander ang sinumang taong nanunood ng kanyang video, saka nagbigay ng signal para paulanan ng bala ang kanilang biktima. Sa pang-7 video makikita si Al-Warfali na nakasuot ng itim na sombrero, military trousers at black t-shirt na merong logo ng Al-Saika Brigade.
Meron din itong kasamang 2 armadong lalaki. Isang document ang binasa nito na sinasabing decree decision ng commander tungkol sa mangyayaring execution. Meron ding 18 lalaking nakasuot ng orange jumpsuits at black hoods. Mga nakatali sa likuran ang kanilang mga kamay habang nakaluhod sa lupa nang walang mga sapin ang mga paa. Ang mga ito rin ay maayos na nakahilera in 4 lines. Nang nagbigay ng hudyat si Alwer Fally, ang unang hilera ng mga lalaki ay nagsibuwala ng sabay-sabay na barilin. Paulit-ulit nila itong ginawa ayon na rin sa signal na binibigay ng kanilang commander hanggang sa last line ng mga kalalakihan. Matapos ang pagpatay sa 18 kalalakihan, 2 pang lalaki ang pinakitang nakasuot din ng orange jumpsuit at black hood. Ang isang lalaki ay nakatali ang mga kamay sa kanyang harapan at ang pangalawa naman ay nasa ulunan ang mga kamay. Pinaluhod ang mga ito sa kapinaulanan ng bala. Tumataginting na 20 lalaki ang pinapatay ni Alwer Fally sa naturang video. Ito ay inipost sa social media noong July 23, 2017. Pinaniniwalaang ang lahat ng video ng pagpaslang ay naganap sa Benghazi area, sa bansang Libya. Nakarating din ang tungkol sa mga ito sa Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights na nagsimulang mag-document sa ilang incident at nag-request ng full investigation. Noong August 1, 2017, ang prosecutor ay nagsumiti ng urgent application sa ilalim ng Article 58 para sa warrant of arrest laban kay Mahmoud Mustafa Boussaif Alwer Fally. Ito ay dahil sa involvement nito sa mga krimen na naganap sa 7 magkakahiwalay na insidente. Ang mga ito ay sinasabing nangyari bago mag-June 3, 2016 hanggang July 17, 2017 sa Benghazi at sa ilan pang surrounding areas. Ito ay violation of Article 8-2 CI ng ICC Statute, kung saan sinasabing ang murder ay isang war crime kung ito ay isinagawa ng governmental authorities o ng kanilang mga agents. Ang pagbibigay din ng warrant ng chamber ay base sa kanilang mga natagpuang evidence na sumusuporta sa kanilang application, particular na dito ang mga recording ng mga krimen, witness interviews, transcript of video material, mga social media posts na Media Center of the Al-Saika Brigade, at mga reports na galing sa international organizations, non-governmental organizations, at ilang research centers. Ang ilan sa mga napatay ay sinasabing mga civilians, ang iba naman ay horse de combat o mga sundalong out of action dahil sa mga natamo nilang injuries. Walang impormasyon sa mga evidence na nakalap na nagpapakita na sila ay nabigyan ng paglilitis ng isang legitimate court, maging military court, na nakaayon sa anumang kinikilalang pamantayan ng angkop na proseso. Natuklasan ng hukuman na alinsunod sa Article 19(1) of the statute na batay sa mga inilatag na mga evidence, ang kaso laban kay Alwer Fally ay saklaw ng jurisdiction of the court. Partikular na dito ang 7 insidente na naganap sa Benghazi at ang sinasabing involvement nito sa ongoing armed conflict na nagsimula pa noong February 15, 2011 ayon na rin sa referral ng Security Council. Ipinaalala din ng korte na ang Al-Saika Brigade ay kasangkot sa non-international armed conflict mula nang nagsimula ang revolution laban sa Gaddafi regime. Sa makatuwid, ipinagpasya ng korte na ang mga inaakalang krimen na inilalarawan sa application ay sapat para isumiti sa jurisdiction ng korte ang mga kaso. Ang lalaki din ay sinasabing kumikilos with intent, alam din nito ang status ng kanyang mga biktima, at alam nitong ang kanyang mga aksyon ay mas magpapaliyab sa existing non-international armed conflict. Ito ay napatunayang responsable bilang direct perpetrator, ayon na rin sa Article 25A ng Trial Chamber 1. Isa sa mabigat na evidence laban sa lalaki ay ang mga execution na isinagawa nito sa harapan ng kamera na inipost sa social media. Ayon pa sa chamber, si Alwer Fally ay maaring magpatuloy sa kanyang mga ginagawang krimen in similar gravity in the near future kung hindi ito mahuhuli agad. Ang pagpo-post din ng mga ito sa social media ng mga karumal-dumal na krimen ay nagpapakita na hindi sila takot sa batas na pinapairal sa kanilang bansa. Ang hukom ay nag-issue ng warrant of arrest publicly para kay Mahmoud Mustafa Boussaif Alwer Fally. Ang desisyon ay naaayon sa Article 87 ng Statute and Resolution of 1970 ng United Nations Security Council. Ang bansang Libya at ang kanyang state din ay compelled na makikooperate sa korte para sa pag-aresto o pag-surrender ni Alwer Fally. Ipinag-utos din ng prosecutor na ibigay sa registry at sa chamber ang lahat ng information na available para sa assistance ng execution of the request for arrest at surrender.
ganon din ang anumang relevant information sa pagsusuri ng anumang risk sa mga victims maging sa mga witnesses. Ang naturang warrant ay na-translate sa iba't ibang language, tulad ng Arabic at French. Ito ay inisyu ni Presiding Judge Joyce Aluj, Judge Kuno Tarfusser, at Judge Turkovs ng The International Criminal Court, OICC noong August 15, 2017. Si Mahmoud Al-Werfali ay na-indict noong August 15, 2017 dahil sa war crime na naganap sa bansang Libya. Ayon sa court notes na nakasaad sa warrant, ang mga execution na isinagawa ay exceptionally cruel, dehumanizing at degrading. 2 araw matapos i-issue ang naturang warrant, ang Libyan Army ay nag-announced na si Al-Werfali ay naaresto na at under investigation. Noong January 24, 2018, ito ay inakusahang nasa likod ng pagpatay sa karagdagang 10 pang bilanggo sa Benghazi. Matapos ito, automatic na nag-issue ng Interpol Red Notice laban sa lalaki ang International Criminal Court. Ang International Criminal Police Organization, o tinatawag ding Interpol, ay ang pinakamalaking international organization na nagpa-facilitate sa worldwide police cooperation at crime control. Ang headquarter nito ay nasa Lyon, France. Meron din silang 7 regional bureaus worldwide at National Central Bureau sa 196 member nito. Ang Interpol Notice ay isang international request para sa cooperation o alerts na nagpapahintulot sa mga police officials sa iba't ibang bansa na mag-share ng critical crime-related information. Ang Red Notice ay ini-issue upang hanapin ang lokasyon o maaresto ang isang tao na hinahanap ng isang judicial jurisdiction o international tribunal na may layuning ang suspect ay ma-extradite o makulong. Isa na namang summary execution ang isinagawa ng Dignity Operation Field Commander na si Mahmoud Al-Werfali 24 days matapos i-issue ng International Criminal Court ang arrest warrant laban dito. Sa kabila ng claim ni Dignity Operation, Ahmed Al-Mismari na si Al-Werfali ay nasa kanilang kustodiya na paulat naman na ito ay pumunta sa Agdabia. Ito ay bayan na 170 southwest ng Benghazi. Dito nito isinagawa ang krimen ng 5 prisoners by firing squad sa Sayarat Roundup. Ito ay marketplace para sa mga taong gustong magbenta o mamili ng sasakyan. Ang mga biktima di umano ay inaresto ng tinatawag na Agdabia Operation Room. Si Al-Werfali ay na-promote bilang major sa kabila ng warrant of arrest na inisyu ng ICC. Noong December 2019, ang US Treasury Department ay sinama si Al-Werfali sa kanilang sanction list. Inakusahan ito sa pagsasagawa ng mga serious human rights violations. Ang sanction list ay minamanage ng Office of Foreign Asset Control. Ito ay sinasabing crucial tool para ma-identify ang mga individuals, entities, vessels, at aircraft na pinaghihinalaang involved sa terrorism, drug trafficking, o iba pang illicit activities. Noong September 2020, si Al-Werfali ay nasanction ng European Union sa mga parehong charges. Ang European Union ay isang supranational political at economic union na binubuo ng 27 states na located primarily sa Europe. Ilang protesters galing sa Saika forces at sa Hawat fighters ang naglagay ng mga harang sa kalsada, tulad ng mga sunog na gulong. Sinugod din nila ang military police headquarters, kung saan sinasabing sinimulang imbestigahan ang lalaki. Nagdemand ang mga ito na agad na pakawalan si Mahmoud Al-Werfali. Gusto rin nilang pasukin ang headquarters, pero hindi nagtagal na pahinahon din sila ng mga Saika guards. Dahil sa matinding tensyon at gulo, si Al-Werfali ay dinala sa Rajma Town na 27 km east ng syudad. Isang video ang kumalat sa social media na nagpapakita kay Masakan District Senior sa Hawat fighter na si Adel Makhadda ay nakikitang nakikipag-usap kay Al-Werfali sa tulong ng isang mediator. Inassure ni Makhadda si Al-Werfali na lahat ng Masakan residents ay kanilang kaalyado. Nagbanta rin ito na ide-demolish ang Khalifa Haftar Army kung hindi ibabalik si Werfali sa Benghazi bago lumubog ang araw noong February 8. Pinalaya ng Dignity Operation Command ang tinaguriang Benghazi Butcher na si Mahmoud Al-Werfali noong umaga ng Thursday, February 8, 2018. Isang araw matapos itong arestuhin at dalhin sa military police headquarters sa Benghazi. Ilang video rin ang ini-released sa kanilang social media account na nagpapakita ng kanilang celebration sa pagpapalaya sa kanilang commander sa Kish Square. Pinuri din ng iba ang ginawa ni Makhadda para makalaya si Al-Werfali. Kinamartesan, February 13, kusang sinurrender ni Al-Werfali ang sarili sa military police headquarters
para sa investigasyon sa mga charges ng ICC. Makalipas lamang ang 3 araw matapos itong palayain ng Dignity Operation Command. Hindi pa man nagtagal si Mahmoud Al-Werfali sa headquarters, sumugod na ang grupo ng mga armadong kalalakihan na pinamumunuan ng anak na lalaki ni Khalifa Haftar para kunin si Al-Werfali at dalhin sa Rajma. Noong mga panahong iyon si Mahmoud Al-Werfali ay senior field commander ng Saika Forces ng Khalifa Haftar's army. Ang notorious killer na affiliated sa Khalifa Haftar's self-styled army na si Mahmoud Al-Werfali ay nagsagawa ng bagong summary at extrajudicial executions sa war-torn city ng Benghazi noong January 24, 2018. Pinatay nito ang 10 kalalakihan na nahuli nila sa labas ng Bait Radwan Mosque kung saan merong naganap na pag-atake noong Martes ng January 23. Sinasabing ginawa ni Al-Werfali ang krimen bilang paghihiganti sa naganap na 2 pagsabog na ikinamatay ng hindi bababa sa 34 at 71 naman ang mga nasugatan. Si Ahmed Al-Fituri, na kilala rin bilang Kwarij, ay sinasabing namatay sa unang explosion na naganap sa Salmani neighborhood. Ang lalaki ay isa sa mga senior commanders, chief of arrest ng Special Investigation Unit ng Dignity Operation. Sinasabing habang nagaganap ang mga krimen, ang United Nations representative na si Hassan Salami ay nakikipag-usap kay Warlord Khalifa Haftar sa Rajma na isang nayon na 20 kilometers ng silangan ng Benghazi. Ayon sa United Nations Support Mission sa Libya, kinundi na di umano ni Salami ang nangyaring pag-atake sa mosque. Tinalakay din nito kasama ang ilang militar dictator kung sino dapat ang may kontrol kay Al-Werfali na sinasabing nasa kustodiya ng military prosecutor. Inulit din ng Chief Prosecutor ng International Criminal Court na si Fatou Bensouda noong Biyernes, January 26, ang kanyang panawagan sa mga otoridad ng Libya na gawin ang lahat ng kinakailangang hakbang upang agad na arestuhin at isuko ang Benghazi butcher na si Major Mahmoud Mustafa Busayf Al-Werfali sa ICC. Nadismaya din umano ito na si Al-Werfali ay nanatili pa rin sa kanyang posisyon bilang commander at hinihinalang patuloy pa rin sa paggawa ng mga krimen sa kabila di umano ng statement na ibinigay ng General Command ng Libyan National Army noong August 2017 na ang lalaki ay nasa kanilang kustudiya at iniimbestigahan na ng military prosecutor. Ayon sa ilang military sources, si Mahmoud Al-Werfali di umano ay malayang nakakakilos sa Benghazi dahil na rin sa proteksyong binibigay ng Saika Force at iba pang Salafist militants na nakita din sa kanyang videos. Ang pag-detain din umano sa lalaki ay mahirap dahil maari nitong matrigger ang confrontation sa pagitan ng Khalifa Haftar's armed groups at mga loyalists ni Werfali. Noong International Human Rights Day, ang US Treasury Department ay nagsagawa ng aksyon laban sa 18 katao na sinasabing merong papel sa paglabag sa human rights. Kabilang dito si Mahmoud Al-Werfali. Ang Pretrial Chamber 1 ng International Criminal Court ay muling nag-issue noong Wednesday, June 5, 2018 ng pangalawang warrant of arrest para sa commander ng Al-Saika Force Frontlines na si Mahmoud Al-Werfali. Dahil sa patuloy na ginagawa nitong war crimes sa kontekst ng non-international armed conflict sa Libya. Ang commander ay sinasabing nakatakas ilang oras bago mai-issue ang warrant sa kanyang detention sa Rajma na nasa eastern part ng Libya. Dumating ito sa Benghazi na escorted ng kanyang mga loyalists na karamihan ay mga special force personnels. Ilang putok din ang pinawalan ng grupo para i-celebrate ang pagbabalik nito. Ayon pa sa ICC, napatunayan na merong reasonable grounds para paniwalaan na si Al-Werfali ay nasa likod ng 8 insidente ng pagpatay noong January 24, 2018. Kung saan pinaslang nito ang 10 tao sa harapan ng Bia'at Al-Radwan Mosque sa Benghazi. Napatunayan din ng chamber na ang kaso laban kay Al-Werfali ay karapat-dapat dinggin ng ICC dahil walang evidence na kumikilos ang bansang Libya laban sa notorious na commander. Dinagdag pa ng ICC na ang second warrant of arrest ay nagko-complement sa unang warrant nito na inisyu ng Pretrial Chamber PIN noong August 15, 2017. 2 unarmed na mga civilian ang inatake ng militant member ng Khalifa Haftar's self-styled army sa Derna. Ang 2 biktima ay sinasabing inaresto habang nimamaneho ang isang civilian car sa isang kalsada sa lungsod. Isang video na naman ang kumalat noong June 13, 2018 kung saan makikita ang pambubugbog na ginawa ng mga ito sa 2 lalaki bago nila tapusin ang kanilang mga buhay. Matapos mapatay ang 2 lalaki, nakita rin sa naturang video ang pagdiriwang ng grupo habang sinisigaw ang mga katagang Ala Akbar.
Sinasabing walang anumang uri ng armas ang nakuha sa dalawang biktima. 10 hindi kilalang katawan ng mga lalaki ang natagpuan sa Benghazi noong Friday, January 26, 2018. Ang mga ito ay merong sign na sila ay tinurture bago pagbabarilin. 5 sa mga ito ay natagpuan sa landfill sa Leyte District, habang ang karagdagang 5 ay natagpuan naman sa Al Nahir Road. Meron din papel na merong nakasulat na Khawarij ang natagpuan sa mga ito. Ang Khawarij ay term na madalas ginagamit ng Dignity Operation Camp para i-describe ang ISIS members, political opponents, Muslim Brotherhood at iba pang Islamist groups. Ayon sa binigay na pahayag ng ilang residente mula sa Leyte, ang 5 di umano ay kinuha ng mga masked gunmen noong Thursday, January 25. Ang mga biktima rin di umano ay mga nakulong sa loob ng 1 taon dahil sa hinalang sila ay sumusuporta sa mga terror group. Dahil sa sunod-sunod na patayan at pagtatapon ng bangkay sa syudad, ito ay sinimulang tawagin ng mga activist na the City of Death. Hindi pa natatapos ang araw, 2 hindi nakikilalang bangkay ng lalaki ang natagpuan sa Ard Solabi District. Tulad ng 10 biktima, ang mga ito rin ay tadtad ng gunshots. Sa paglipas ng araw, ang numero ng mga natatagpo ang mga biktima na merong mga tama ng baril sa ulo ay umabot na sa 44. 39 sa mga ito ay kinilala ng kanilang mga kamag-anak. Wala ring nakaregistered na kaso tungkol sa kanilang pagkawala at pagkamatay. Muling nanawagan si Fatou Bensouda ng the International Criminal Court kay Commander Khalifa Haftar para isuko ang Libyan East-based serial killer na si al-Warfali. Sinasabing sa mga panahong iyon, muling tumaas ang ranggo nito sa captain. Sinigundahan naman ng Swedish Ambassador ang efforts of the ICC para mahuli si al-Warfali noong meeting ng the United Nations Security Council. Nanawagan din ito sa ilang karatig bansa na makikooperate para makamtan ang kapayapaan sa bansang Libya. Pinahayag naman ni United States Deputy Ambassador ng United Nations na si Michelle Sison ang kanyang pagsuporta. Si al-Warfali di umano ay dapat maparusahan ayon sa international law. Kinundi na din ni Italy Ambassador to the UN ang nangyaring air attack sa Derna at mga krimen na nangyari sa Al-Abia. Ang anak na babae ng isang Sudanese woman ang nagsabing ang kanyang ina ay pinaslang ng Libyan serial killer na wanted ng ICC na si Mahmoud al-Warfali. Ang ginang di umano ay tinurture bago patayin. Ayon pa sa pinaunlak na interview ni Riem Dawood sa isang television show, meron di umanong mga nakakita sa pagpunta ni al-Warfali sa harapan ng salon ng kanyang inang si Zainab Al-Hadandoya sa Benghazi. Nakapture din umano ng CCTV ng katapat na hospital ang pangyayari. Pero ayon sa criminal investigation, ang naturang aparatus ay sira nang nangyari ang insidente noong October 10, 2019. Ang wala ng buhay na katawan nito ay natagpuan sa dalampasigan ng Jaliana area. Nagtamo ito ng mga pasa sa buong katawan, senyales na ito ay nakaranas ng torture. Meron din itong tama ng baril sa ulo. Sinasabing si al-Warfali ay lieutenant colonel na ng grupo nang nangyari ang krimen. Isang 14 minutes leak telephone call sa pagitan ni Chief of Dignity Operations Control and Judicial Authority, Aoun al-Farjani at al-Warfali ang kumalat. Meron din umanong naganap na pagpupulong sa Nawagaya District na 15 kilometers southwest ng Benghazi. Dumalo dito ang anak ni Khalifa Haftar na si Saddam Haftar, ang Presidential Council member na si Fathi al-Mijibri, si Alam Fala at Mawafik Mokrebi upang talakayin ang kanyang kapalaran. Maririnig din sa usapan na sumisigaw si al-Warfali tungkol sa natuklasan nitong plano siyang i-assassinate ni al-Farjani. Ang impormasyon di umano ay nakuha ng commander matapos pakinggan ang recorded telephone call ni al-Farjani. Inilabas din ng commander ang galit nito kina Dignity Operations spokesperson Ahmed al-Mismari at the Ministry of Justice of Eastern Government Sahir Banaon sa pagsasabing siya ay isang war criminal. Nagbanta rin itong haharapin sila sa tamang panahon. Inamin din nito na nagsimula siyang pumatay ng mga Khawarij bago pa ang Dignity Operation noong 2014. Isinagawa di umano niya ang mga ito para mas mapalapit kay Allah. Isang video din ang kumalat kung saan makikita si al-Warfali sa isang car showroom sa Benghazi kasama ang ilang uniformed men kung saan sinisira nito ang mga furniture at computers habang hawak-hawak ang mga sandata. Ipinakita ni al-Warfali ang ganap na katapatan kay Khalifa Haftar, ngunit ikinagalit din ang koneksyon nito sa mga tiwaling negosyante at mga personalidad sa militar na ginagamit siya upang makipag-areglo laban sa kanilang mga kalaban.
Isa sa kanyang mga deputy na si Nasser Al-Karish ay inaresto dahil sa pag-atake nito sa isang istasyon ng pulisya upang palayain ang mga kaalyadong bilanggo. Sinunog ang mga tahanan ng pamilya ng kanyang mga kaaway, kabilang ang mga pamilya ng mataas na opisyal ng Khalifa Haftar's Libyan Arab Armed Forces. Si Mahmoud Al-Werfali, na kilalang notorious senior Libyan military commander ng SAICA Special Forces at affiliated sa Khalifa Haftar's Libyan Arab Armed Forces, kasama ang kanyang 2 bodyguards, ay binaril ng hindi nakikilalang attacker sa Al-Arab Medical University na nasa eastern city ng Benghazi. Ito ay kinumpirma sa binigay na statement ng spokesman ng Libyan National Army. Ang lalaki ay sinasabing nagpaulan ng bala sa sasakyan kung saan nakasakay si Al-Werfali noong March 24, 2021. Nagtamo ng serious injury ang commander, ganon din ang kanyang pinsan na si Ayman. Ang dalawa ay dineclare na dead on arrival sa Benghazi Medical Center na malapit lamang sa scene ng shooting. Ang kapatid nitong lalaki ay nagtamo rin ng critical injuries na agad namang dinala sa intensive care unit. Ang dating commander ay isang relentless and merciless killer, ayon kay Anas El-Gomati, na founder at director ng SEDEC Institute. Ang mga evidence ay hindi lamang ang mga documents na nakalap ng ICC, gayon din ang daan-daang statement na binigay ng mga naiwang pamilya ng kanyang mga biktima sa Human Rights Watch at Amnesty International. Meron ding mga nagsabing kinuha rin ng grupo ang kanilang mga property. Ilan din sa kanilang pamilya ay tinorture, ang iba ay bigla lamang nawala, at ang iba ay inaresto ng mga ito at kinulong sa kanilang barracks. Ang Benghazi din ay naging murder capital ng North Africa dahil sa mga ginawa ni Al-Werfali. Ang pagkamatay ng commander ay sinasabing sign din ng paghina ng Libyan National Army at major turning point sa Haftar. Walang grupo ang agad na umangkin ng responsibilidad sa kanyang pagkamatay, ngunit pinapakita ng assassination ang kahinaan ng war-torn country ng Libya. Patuloy pa rin ang pagkilos ng ibang armed groups, ganon din ang human rights violations, para tuluyang masugpo ang karahasan. Nagsimula din ang investigasyon ni Government of National Unity, Prime Minister Abdul Hamid Bibe, matapos matagpuan ang ilang bangkay sa Benghazi. Ayon kay United Nations Special Envoy Jet Kubi, ang pagkamatay ng commander ay naging dahilan ng pagtindi ng alitan sa pagitan ng mga magkakahiwalay na faction at maaaring magdulot ng sunod-sunod na mga pag-atake bilang paghihiganti. Ayon kay Colonel Ali Madi, na head ng Benghazi's Haftar-affiliated military prosecution, hinihinalang ang 2 suspect sa pagpatay kay Al-Werfali ay sina Muhammad Abdel Jalil Saad at Hanin Al-Abdali, na anak ni Hanan Al-Barasi. Ito ay isang lawyer at human rights activist na pinatumba noong November 2020. Hinihinalang ang pangatlong suspect ay lumabas na ng bansa at nagtatago sa bansang Egypt. Noong June 15, 2022, official na tinerminate ng the International Criminal Court Pretrial Chamber ang proceeding sa kaso ni Al-Werfali matapos makonfirm na ito ay patay na. Sa kabila ng pagkamatay ni Mahmoud Al-Werfali, hindi pa rin naging mapayapa ang bansang Libya. Patuloy pa rin ang paghahasik ng karahasan ng ilang militanteng grupo. Noong October 2024, nag-issue ng unsealed arrest warrant ang ICC sa 6 na Libyan commanders na sinasabing connected sa Al-Kanyat militia. Ang grupo ay pinaghihinalaang nagsagawa ng ilang war crimes noong sila ay nasa Tarhuna mula noong 2015 hanggang 2020. Ang Tarhuna ay isang Libyan village na 65 kilometers sa southeast ng Tripoli na nasa Murkob district. Isa pang unsealed arrest warrant ang inisyu ng the International Criminal Court noong August 2025 laban kay Saif Suleiman Snidel dahil sa hinihinalang participation nito sa mga execution na isinagawa ng Al-Saika Brigade at dahil na rin sa association nito kay Al-Werfali. Ang economic aftermath ng digmaan ay kadalasang nagreresulta sa disrupted infrastructure at local economies. Ang recovery efforts ay kadalasang naantala dahil sa insufficient resources, leading sa prolonged periods of poverty at unemployment. Consequently, the economic destabilization ay maaaring mag-perpetuate ng panibagong cycles of conflict na tuluyang humahadlang sa sustainable growth ng isang lugar o bansa. Socially, matapos ang digmaan ang mga traditional family structures at community networks ay guguho, causing significant shifts o pagbabago sa kanilang cultural identity. While challenges arise, merong mga communities na nagpapakita ng resilience through innovative revitalization efforts. Nakakahanap din sila ng mga new ways para mas mapalakas ang kanilang pagkakaisa sa harap ng kahirapan.
Sa kabuuan, ang epekto ng digmaan sa buhay ng sibilyan ay malalim at multifaceted na umuukit sa parehong personal experiences at collective societal change. Ano man ang pinaglalaban ng mga militant group, ano man ang kanilang hangarin, ano man ang pinagdadaanan ng isang bansa, maging ito man ay poverty and economic inequality, climate change, political instability and conflict, health crisis, o misinformation and disinformation, ang kanyang citizen ang laging unang naapektuhan. At ang kadalasang talo.